Binoto mo? Siyempre, BBM. BBM. So, kasi naabutan ko po yung kapanahonan ng tatay niya. Naabutan ko noon. 12 years old ako. Naabutan ko yung napakagandang pamalakad nung araw. Kasi magaganda yung mga livelihood niya nung araw. Naabutan ko yun. Si Apo Lakay ka? Si Apo Lakay. Naabutan ko yun. Kasi 1970, pagdating ng 81, 82, may isip na ako noon. Ang bigas noon, ano lang, nasa 10 centavos ang kilo noon. Inutusan ako ng nanay ko, bili ng bigas, piso. Ang dami ko lang nadalang bigas. Kaya, ang binoto ko talaga, sulit kami for the family, BBM. Kasi isang empleyado po, yung tatay ko, nanay ko, doon sa manufacture ng asukal, na pag-ano ni Apo Lakay. Apo Lakay. Kaya sulit BBM. Marcos, solid Marcos. Solid Marcos kami. Kaya naniniwala ba kayo na sabi ng karamihan ay wala daw nagawa ang ating presidente? Sila may sabi. Pero sa nakikita ko, napakaraming nagawa po ni BBM sa pagkangayon. Sila lang ang tumitingin na walang nagagawa. Silang walang nagawa, pero si BBM napakaraming pong nagawa. Opo. So sir, tanong ko pa, payag ka ba na mag-resign daw si PBBM? Sabi daw po kasi nung anak ni Pangulong former President Duterte na mag-resign na lang daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Ay, hindi ako papayag na magre-resign si BBM. Sila na lang magre-resign. Wag si BBM. Kasi may chance pa tayo na marami pang magagawa si BBM na proyekto dahil 2 years pa lang eh. Dapat nga bigyan natin siya mahabang termino para maresolusyonan po ang problema ng bansa eh. Katulad yung tatay niya, mahaba ang naging termino. Di ba na maganda ang ekonomiya ng bansa natin? Dapat siyang dapat bigyan ng mahabang termino para masolusyonan yung problema ng bansa. Hindi yung puro paninira. Di na nakikita ang ginagawa ni BBM, yung nakikita nila yung sa kanila lang. Puro yung kay BBM, kung suriin mo, napakarami pong nagawa. Katulad po ng alin? Katulad na po yung mga proyekto ni BBM ngayon na sa agriculture, sa transport. Kaya sir, bilang driver sir, anong masasabi nyo dun sa transportation? Yung modernization, ayan. Yung masasabi ko doon sa modernization, aprobahan ni BBM yung local manufacture na modernization. Pero sa consolidation, di ako totol. Pero sa modernization, yun po ipatuloy niya yung, aprobahan niya yung manufacture na lokal na modernization na jeep. Para yung kultura ng Pilipino hindi maalis. Sir, hindi po tayo doon sa China. Sir, ano po masasabi niyo na ihiwalay ang Mindanao sa Visayas at Luzon? Ay nako, lalo maghihirap po yung Mindanao. Kasi alam mo kung bakit? Wala naman po makukuha ng pondo ang Mindanao eh. Nandito ang pondo sa NCR eh. Tapos magbubukod sila, saan naman sila mamirisyo? Dito pa rin sa NCR. Kaya karapat dapat, huwag ibukod yung Mindanao. Kasi mahirapan lang ang taong bayan yan eh. Dapat talaga, isama na lang. Magkakaisa ako, ano hindi kaya ng gobyerno, sumasang-ayon na lang sa kasi para po sa kabutihan natin lahat yan. Magsama-sama tayo, tulungan tayo. Hindi yung puro tayo kanya-kanya ganito ganon. Dapat tulungan tayo lahat para umunlad yung ating bansa. So ano naman po ang masasabi niyo sa mga paninira nila kay Pangulong Bongbong Marcos? Ay, ang masasabi ko doon, parang hindi maganda eh. Talagang hindi maganda rin yung paninira na kay Bongbong Marcos eh. Kasi lalo na yung mga ibang ano dyan, ibang vlogger, puro lang paninira. Yung ginagawa ni BBM, yun hindi na pinapakita, yung sa kanilang pinapakita. Eh dapat, iparehas nila pagpakita, katulad sa atin. Anong nagawa nila. Eh, napakita natin, dapat ipakita rin nagawa ni BBM. Kasi puro na paninira, di maganda yan na puro paninira, dapat magtutulungan. Hindi yung puro na lang pangungutya. Ay, tigil na yung pangungutya na yan. Kung ano-ano pinagsasabi kay BBM, wala yan. So, sir, ano naman masasabi nyo sa kalagayan ni Pangulong Duterte? Hindi ko masasabi eh. Pangulong Duterte. Kasi parang dapat talaga harapin niya yung problema niya. Hindi naman dapat ano yan eh. Hindi kaya kakatago kung wala siyang kasalanan. Harapin niya. Huwag niya itatago.
Kasi pangit yung tinatago yung problema na yun. Dapat harapin niya para mapatunayan sa tao na wala siyang kasalanan. Ayan sir, ano yung pagkakilala mo kay Miss Mara Tamundong? Yung pagkakilala ko ni Miss Mara Tamundong, mabait, matulungin, malasakit sa tao. Kung ano man yung ginagawa ni Ma'am Mara ngayon, ang masasabi ko, wala na akong makitang tao na katulad niya. Na lahat po na sa 5 distrito, naikot niya na po lahat ng mga senior na naghihirap, natulungan niya na. Kaya karapat dapat ni Ma'am Mara, dapat iluklok sa gobyerno yan. Para lahat ng problema ng 5 distrito, o kaya sa buong Maynila, masolusyonan niya yan. Hindi yung dito na sa 5 distrito, dapat siya karapat dapat may luklok sa mataas na posisyon. Mensahe sa naninira kay Miss Mara Tamundong sir last. Yung naninira kay Ma'am Mara, gumawa kayo kang katulad niya. Lumabas kayo. Bantayan nyo anong ginagawa ni Ma'am Mara. Hindi yung puro na lang kayo paninira, wala namang ginagawa. Sabayan nyo si Ma'am Mara. Mensahe mo rin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Mensahe ko kay Pangulong Bongbong Marcos, patuloy niya lang yung ginagawa niya. Dahil nandito pa rin kami, suportado kita, Mr. President. Ayun, Sir, kung thank you. papipiliin kayo, ano gusto niyo takbuhin po ni Miss Mara Tamundong? Medyo mas mataas pa sa, halimbawa, mayor o congressman. Yun, mas maganda kasi pag nandyan na yung maging congressman na siya or mayor, makagalaw siya kung ano dapat tutulong doon sa mga naikapos na pamilya, yung hirap sa buhay. Kasi pag kung siya lang, wala eh. Kaya kailangan mas mataas kasi para tutulungan niya yung mga ginagawa niya na yung may hirap na tao. Kaya mas maganda, mas mataas ang posisyon. Ayaw naninira ni Ma'am Mara, sabayan nyo si Ma'am Mara kung anong ginagawa para magkaalaman. Yung ba yung sunugan ng pera? Pwede, magsunugan ng pera. Namimigay nga, tag-1,000 eh. Nagpapaulan, tag-1,000. Ayun, thank you sir. Salamat. Salamat. Okay, Pachoy. Nice one. May pang-upload na mamaya. Thank you. Talaga sumagot. Buo agad yung isang General no? Ang dami, no? Magmula kay Presidente. Galing ka na mamaya sa YouTube. Patay naman kami bahay ko nito, maingit naman ngayon. Nag-address mo. Para ilagay ka sa description. Meron pa, may mga